hindi ka naman agree sa procedure na gagawin ko eh, di ba? Ano matutunan? Kausap nga itong si Giselle at ito nga si Lynette. Dito nga sinabi ni Giselle na maigi daw na naintindihan agad nitong si Don Carlos at hindi man lang nagalit sa kanyang mga natuklasan sa pinakita nga ni Moira ng mga larawan. Nagsinungaling naman itong si Lynette dito kay Giselle at sinabing hindi daw at naiintindihan naman daw ni Don Carlos na hindi nila kontrolado ang isa't isa at naniwala naman siya sa sinabi niyang hindi talaga totoo ang mga larawang iyon at wala talagang nangyari na halikan. Ito nga itinanong ni Giselle dito kay Lynette kung kumusta ang ugnayan nitong si Carlos at si Annalyn dahil may kutob siya na maaaring ngang sisisihin nitong si Don Carlos itong si Annalyn sapagkat ito nga si Annalyn ang nag-set up ng naturang bonding. Ang sagot naman ni Lynette ay hindi umano yun gagawin ni Don Carlos sapagkat hindi naman daw ganun ang kanyang pag-uugali. Nakita niya kasing mabuti itong si Don Carlos sa kanyang paningin. Ang hindi niya alam ay nag-i-struggle na ngayon itong si Annalyn at mapait na ang pakikitungo nitong si Don Carlos sa kanyang anak. Ano kaya ang maaari niyang gawin sa oras na matuklasan niya ang pinagagawa ni Don Carlos sa kanyang anak? Walang maintindihan itong si Giselle kung bakit ginagawa yun ni Moira. Ano naman daw ang kanyang mapapala? Bakit hindi sila tatantanan nitong si Moira? Sinabi naman ni Lynette na mayroon siyang mapapala dahil pagkat nais niya talaga na magulo ang kanyang mundo at idamay sa pagdurusa at mapait niyang karanasan ngayon. Ay naman sinabi ni Giselle na well kung ganun ang kanyang gusto, hindi rin niya tatantanan itong si Moira at ipapatikim niya ang gulo na kanyang hinahanap. Sinabi naman ni Lynette na kung ano man ang kanyang pinaplano ay labas na siya doon dahil ayaw na niya ng gulo at gusto niya ng tahimik na mundo. Sinabi naman ni Giselle na huwag siyang mag-aalala sapagkat ang laban na yon ay para sa kanilang pamilya. Tatanggalan lang umano niya ng yabang etong si Moira. Dito nga pinanggit niya ang tungkol sa SPA. Dito dahil malakas nga ang kanyang loob dahil may kapangyarihan pa siya. Kailangan umano tanggalin na sa kanya. At nang matauhan na nga itong si Moira. Samantala, labis ngang nalungkot itong si Annalyn sa mga nangyayari, lalo na nang sigaw-sigawan na lang siya nitong si Don Carlos kung dati ay napakabuti nito sa kanya at proud na proud dito, ngayon ay lagi na lang siyang sinusupalpal tuwing meron siyang gawing recommendation. Napapansin din ito ni Doc Lyndon. Pinagtanggol niya ito subalit talagang napakatigas nitong si Don Carlos dahil maging si Doc Lyndon ay sinabihan na rin niya ng hindi magagandang salita. Malay nga si Annalyn at labis ang kanyang lungkot sa kanyang mga mukha. Lalo't pakiramdam nga niya ay naaapektuhan na ang kanyang trabaho sa mga pinagagawa nitong si Don Carlos sa kanya. At itong kanyang ina ay walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa kanyang anak. Labis pa siyang nalungkot nung sabihin ni Don Carlos na hindi na umano siya kasama sa gagawing operasyon sa kanilang VIP person dahil nga daw nag-disagree naman siya sa kanyang operasyon na gagawin. Pakiramdam ni Don Carlos ay wala ring maitutulong daw itong si Annalyn sa kanilang gagawin na operasyon. Bis ngang nasaktan itong si Annalyn sa mga narinig niya galing kay Don Carlos. Lalo't alam niya na isa siya sa pinakamagaling na doktor sa SRH. Subalit ngayon, dahil sa kanyang isang pagkakamali ay hindi na siya bibigyan ng tiwala nitong si Don Carlos. Apektado na nga ang trabaho niya sa pinagagawa ni Don Carlos.